Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Malungkot na balita para sa mga DDS pero masaya po ito para sa sambayan ng Pilipino dahil kahit papaano malapit na ka-coffee nilang makamit ang hustisya, lalo na po yung mga pamilya ng 30,000 na sinugi noong panahon po ni Digong. Dahil, naku po, mukhang totoong-totoo na ito. Meron pong lumabas na report. Again, report ito sa Manila Times. Ang Manila Times, syempre may mga sources din naman yan, may mga intel yan. Mainstream media yan, ka-coffee, hindi yan basta vlogger kasi minamalitan niyo yung mga vlogger eh. O sige, mainstream media yan. May report po, may nasagap po itong Manila Times na naghahanda na raw po itong 7,000 strong force to arrest Duterte. Headline nila yan, ka-coffee, as in headline talaga ng kanilang pahayagan. Aabot po sa 7,000 ka-coffee na law enforcement officers ang huhuli dito kay Digong. Bakit marami? Kasi bakit daw doble ito ng bilang kay Kibuloy? Eh alam niyo naman yan si Digong. Diba? Very vocal yan noon naman lalaban. At sa tingin ko, nahulog sa patibong dito si Digong. Mukhang meron siyang kakampi na nilaglag siya. At pinaalis talaga siya ng bansa. Kasi nasa Hong Kong siya ngayon, wala tayong balita kung kailan babalik yan. Kung babalik siya, mabilis siyang maaaresto. Kumbaga parang pinatibungan siya, pinainan siya. O sige sir, o mag-abroad ka muna. Yun pala, pagbalik niya, nadjadya na yung warrant of arrest. Siyempre hindi naman i-confirm yan eh. Hindi yan i-confirm ng kung sino mang korte. Dahil kapag kinonfirm yan, babalik pa ba yan? Definitely hindi na babalik yan. Pero totoo na kinakabahan itong kampo ni Digong. In fact, tumawag nga agad kay Harry Roque. Si Harry Roque may access sa international arena ka-coffee. Pagdating sa mga law enforcement, meron siyang access dahil international lawyer daw siya. So, kung hindi kabado si Digong, hindi magpapatulong kay Roque yan. Hindi tatawag kay Roque yan. Parang kinakabahan ano ba yan? Totoo ba yan? May warrant of arrest sa akin ng ICC. Diba? Tapos pinaliwanag ni Harry Roque na sa ICC mukhang malabo. Pero sa local court, posibleng meron. Siyempre, i-confirm ba ng korte yan? Definitely, hindi nila i-confirm yan. Bakit? Trabaho ba nila i-confirm yan? Trabaho ba nila ipakalat sa media yan? Na may existing warrant of arrest itong taong isang suspect? Definitely, hindi. Hindi na nga bumalik yan. So, nahulog siya sa patibong. Ito ang interpretation ko lang ito ka-coffee ha. Pinag-abroad siya, kasi pag pinag-abroad siya, liliit yung kanyang pasukan sa Pilipinas. Diba? Mga ports, airports, at sa airports, andyan yung mga CCTV, yung mga officers dyan, malalaman nila yan, o may parating halimbawa na aeroplano, expectation naman natin, aeroplano sasakyan ni Digong, no? May parating na aeroplano, ito yung manifesto, ito yung mga pasahero niyan, andyan dyan si Digong, o i-alerto na yung PNP, i-alerto na yung huhuli sa kanya. Ang dalawa lang naman yan eh, kaya kung titingnan ninyo, kahapon may lumabas na maraming pulis ang nandiyan dyan po sa Davao, yan lang naman ang babag sa kanya eh. Naiya or Davao, yan lang ang tutuhugan niya, dadaanan niya. So kumbaga, parang pinaliit ni Digong yung mundo niya, pinaliit niya yung kanyang papasukan. Kasi kung nandito lang siya sa Pilipinas, kahit magpaikot-ikot siya dyan sa Mindanao, hindi siya ma-arresto dyan dahil maraming connection yan. Pero nasa baluarte siya ng airport, di ba? Controlled yung environment, ako mahirapan siya. Mukhang napatibong siya dyan. Kaya nga ang malaking tanong ngayon, umuwi pa kaya yan? Kasi kung mabe-verify nila na totoong may warrant of arrest, baka hindi na magpakita yan. Kung local court lang ang huhuli sa kanya, may bail naman yan, may piyansa naman ka-coffee, di ba? Sinabi na rin mismo ng kampo nila yan, may piyansa, huhulihin lang si Digong, and then magmamagshot siya, yun lang, nagkamagshot siya. And magbe-bail yan, weekdays naman, so mabilis makakapagpiyansa yan, makalabas agad yan. Yun na lang, marami ng restrictions, di na siya makalabas. Totoo ba itong report ng Manila Times? Base sa kanilang source. I don't think na ilalabas ito ng Manila Times kung hindi matibay-tibay yung kanilang source. Sa kalakaran yan, ganyan naman talaga yan eh. May mga insiders yan sa loob. Ito, naghahanda na kami para sa pag-aresto ni Digong. Ito, pwede mo na ito i-break, yung balita na yan. I-feed yan, kasi connect yan. Kapag ang journalist, let's say ang reporter, well-connected, let's say sa military o sa PNP, o ito, bigyan kita ng tip. Diba? O ito, huhulihin na. Ito, pinaghahanda na. In fact, may nag-prepare nga ng 7,000. Hindi ako naniniwala na yung nandiyan sa Davao na napakaraming pulis, may simulation exercise daw na ginagawa. Gabi, may simulation exercise. Diba? Siyempre, hindi naman pwedeng ibulgar ng PNP na ito. Pinaghahandaan namin yung pag-aresto kay Digong. Siyempre, gagawa sila ng dahilan. Common sense naman yan. At ang dahilan niya nila, merong simulation exercise. Pero gabi, usually, ewan ko, I don't buy that idea, no? Sige, basahin natin ano pinaggagalingan itong Manila Times. Itong report ng Manila Times. 7,000 strong force to arrest Duterte. Hindi yan patanong ha. Ito po yung statement. Tiyak na tiyak sila dito. Aarestuin talaga si Digong. The Philippine National Police is on heightened alert and is preparing to deploy thousands of policemen to arrest former President Rodrigo Duterte following the issuance of a red notice by the International Criminal Police Organization or Interpol. The Manila Times learned from an unimpeachable source. Interpol pa rin ang kanilang pinanggagalingan. Hindi local court, hindi warrant of arrest from the local court, kundi Interpol yan. Pero ano na yan, ka-coffee, kumbaga dinibank na yan ng kampo nila Duterte kasi paano daw magiging ICC yan? Malabo daw yan dahil may problema sa kanilang funding, etc. Who knows? Masasurprise kayo, huhulihin na lang, maya-maya, may breaking news na tayo, no? Inaresto na. The source who had knowledge of the security preparations, ang source niya raw ay an unimpeachable source. Anong ibig sabihin ng unimpeachable source? Ibig sabihin, kasi mga ano bang ibig sabihin ng unimpeachable? Kasi unimpeachable positions, di ba? Yan yung mga posisyon na hindi ganun katataas. Di ba? Presidente, vice-presidente, ayan, chairperson ng constitutional commissions, yan yung mga impeachable positions. Unimpeachable. Tignan natin, baka may ibang meaning yan. Not able to be doubted. Oh, yung pala yun.
Hindi mo pagdududahan. Sino yan? Unimpeachable source. Ibig sabihin, credible. By definition, pag sinabi mong unimpeachable, not able to be doubted or questioned. Trustworthy. Ibig sabihin, credible. Itong nagsasabi na talaga pinaghahandaan ang pag-aresto. Sino yan? Mula sa PNP? Hepe ng PNP? Spokesperson ng PNP? Uy, mga pa kayo sa dilim kung sino yung source na yan. Pero pinakaba kayo nito. Mga DDS, totoo man ito, hindi. Pinakaba nyo ang kampo ni Digong. The source who had knowledge of the security preparations. So, ibig sabihin, insider. Tagaloob yan. May knowledge sa security preparations. Ano to? Council ba ito? Interagency council ba ito? Or from the PNP? Malamang taga-PNP. Said at least 7,000 police personnel will be mobilized to hunt down and arrest the former leader who has been investigated by the International Criminal Court for thousands of deaths linked to his anti-drug war. Singilan time! Singilin na yung mga nagkasala. Tapos na kayo dyan. O sige, magbayad na kayo ngayon. The source said that security forces will secure major entry points across the country, including seaports and airports in preparation for Duterte's return from Hong Kong. Uy, mukhang totoo nga ito ah. Bagamat pinapasinungalingan yan ng ibang mga DDS, in denial pa sila eh. Hindi totoo yan. Fake news yan. Pinapaniwala nila sa sarili nila na fake news yung pag-aresto na yan. Sa tingin nyo, magkakaroon, naniniwala ko dito sa Manila Times eh. Totoong may nagbigay sa kanilang impormasyon kasi hindi nila itataya yung credibility nila. Di ba? Para i-report yung unverified source na yan. O unverified report na yan. Malamang sa malamang, credible talaga. I agree doon sa sinasabi nilang unimpeachable yung kanilang source. Hindi nila itataya yung pangalan nila dyan. Kung fake news yan, maghahanda ba yung ganyang mga military officers o police officers para sa pagdating ni Digong? Ang tanong kasi dyan, kailan uuwi si Digong? Wala nakakalam. Baka mag-enjoy muna yan. O lumipat na ng China, o dumaan ng backdoor, magtawi-tawi yan, hindi dumaan sa mga seaports at sa airports. Kung ganyan ang gagawin, hindi nagtago na. O nasaan yung kanyang paninindigan? O nakasuhan niyo ako, let's say local court yan, kasuhan ninyo, kataharapin ko yan kahit saan korte. Nasaan yung tapang dyan kung magtatago si Digong? Tatawanan kayo. Mga DDS, once na mangyari yan, harapin niya ito. However, efforts to capture Duterte will be concentrated in Metro Manila and in Davao, his home province. Kaya kahapon, di ba, daming pulis dyan, may mga SWAT dyan sa Davao, pero hindi naman umuwi. Hindi umuwi. The number of officers to be deployed is said to be doubled than fielded in the manhunt last year of For Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. O, doble ka coffee ng bilang ng pwersa ni General Torre nung inaresto nila si Kibuloy. Siyempre, dating presidente ito. May ano din yan, ka-coffee. May mga security din yan. Baka may mga CAFGO yan or anong tawag natin dyan, auxiliary forces yan. A highly ranking police official who requested anonymity confirmed the deployment. Ayun na pala. O tama nga. Ang source nila ay mataas na official po ng PNP pero ayaw magpapangalan. Sino yan? Si General ba yan? Si General Torre ba yan? Si General Marbil ba yan? O, sino yan? Ka-coffee. Ayaw mo na magpangalan pero mataas daw na official. Sabi ng Manila Times. We are taking all necessary security precautions to ensure public safety and to uphold any legal obligations that may arise from the Interpol notice, he told the Manila Times. Mukhang Interpol nga. Base sa paniniwala ng police officer na ito, mukhang Interpol nga eh. Hindi naman kikilos ng ganyan yan nang walang nagbibigay sa kanila ng advance notice. So ito, ganito mangyayari. Meron yan. May mag-feed at mag-feed sa kanila yan, mga counterpart nila sa ibang bansa. May magbibigay ng impormasyon sa kanila yan. Hindi mo mabe-verify yan. Kung ikaw ordinaryong tao lang, let's say civilian, hindi mo mabe-verify yan. Ha? Tulad ng sinasabi ni Rocky, walang red notice o walang red flag or etc. Kung civilian ka, hindi mo malalaman, hindi mo ma-access yan. Sila lang may access yan. Yung mga nasa loob. A red notice is a request Interpol sends to law enforcement agencies to arrest a person facing an arrest warrant or court order issued by judicial authorities. Naku po. Nakakakaba to, ha? Kabahan kayo dito, bahagya. Dahil sisingilin na kayo. In Duterte's case, the arrest order was reportedly issued by the ICC, which is investigating crimes against humanity Duterte allegedly committed while enforcing nationwide crackdown on drug trafficking during his presidency from 2016 to 2022. Pero naninindigan sila na tama yung ginawa nila. Diba sa speech ni Digong, sinasabi niya, ginawa niya lang yan para sa mga Pilipino. Oh, hindi. Imposible. Imposible. 30,000 na buhay ang Tatsugi. Ginawa lang yan para sa pagmamahal sa mga Pilipino. Parang unbelievable naman yan. Imagine mo yung 30,000 na sinugin nyo yan. Hindi lahat yan guilty. Hindi nyo man binigyan ng due process yan. Yung iba dyan, minordidad. Yung iba dyan, bata. Yung iba dyan, nadamay. Tapos sasabihin, di ba ito, collateral damage. Napakalaking collateral damage naman yan. Nanlaban. Gawin sa inyo yan. Gawin sa kamag-anak ninyo yan. Sabihin nila, yung mga nagtatanggol, yung mga kumukontra, dyan sa tukhang, baka adik daw yan. Baka may kamag-anak yan na adik. Gawin ninyo. Kung sa inyo mangyari yan, hindi binigyan ng due process. Galit na galit nga kayo. Hindi kayo binigyan ng due process. Magsisisigaw kayo eh. Ganun din yung naramdaman ng 30,000 na pamilya na hindi ninyo binigyan ng due process. Sinugin ninyo basta-basta. Sunod na rin dito dapat si Bato eh. Siya yan eh. Tuktok hangyo ng programa na yan.
The ICC opened its investigation in September 2021. Long overdue na ito. Ilang taon na po nakalilipas, citing evidence that thousands of EJK were carried out during police anti-drug operations. Despite the Philippine government's withdrawal from the ICC in 2019, the court has maintained jurisdiction over alleged crimes committed while the country was still a member. O sige, pag naaresto na yan, ano kayang scenario dyan? Dalhin yan sa Europa at dyan magano yan? Dyan magpaliwanag yan? Importante may maaresto. Kasi malaking mensahe yan. Huwag kang gumawa ng ganyang kasalanan. Mabigat na kaso yan, crimes against humanity. 30,000 sinugin ninyo. Kailangan may managot dyan. Sino mananagot doon sa mga minor de edad na natsugi? Sa mga estudyanteng natsugi na pinalabas nila na nanlaban? Sino mananagot dyan? Yung mga pulis na pag-utusan? Eh si Bato, parang wala nga siyang pagsisisi dyan. Si Digong, wala rin siyang pagsisisi dyan eh. Sobrang unfair niyan. Diba? Dapat may managot dyan. At sana ka-coffee, totoo ngang may warrant of arrest. Either way, coming from a local court or coming from the International Criminal Court, ang importante meron at maaresto na itong si Digong. Dahil pagkakataon na yan, pagdating ng bansa yan, sa immigration pa lang, harangin na. Ipakita na yung warrant of arrest para dumiretso na sa kulungan yan. Magpiyansa siya. Wala tayong problema dyan. Importante maaresto siya. Diba? Kasi pag naaresto siya ng local court, limited na yung kanyang movement. Hindi na siya basta-basta pupunta ng China, punta ng Hong Kong, na Macau, kung saan-saan yan. Importante, kinakailangan siyang maaresto dyan. At yun nga, buti na lang, medyo nahulog sa patibok, makatrindador siya ng mga kasamahan nila, pinag-abroad mo na pagbalik, maaresto na. Ang tanong lang ay kung kailan babalik yan. At tabayanan natin yan. Wala pa tayong report na nakikita o naririnig kung kailan babalik yan. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.